Welcome to our vlog. Good morning! Today is January 23, 2026. So, second vlog natin for this year. So, guys, share ko lang sa inyo, no? So, ito medyo napag-uusapan naman na namin ng asawa ko. So, ngayong year, so medyo, napag-desisyon na namin na napag-usapan na namin na pinaplano ko kasi na mag-take ng CRNA schooling. So, ano ba yung CRNA? CRNA is Certified Registered Nurse Anesthetist. So, nag-search na ako sa ChatGPT kung ano ba yung mga requirements para makapasok. So, ito naman is long-term plan pa namin. Pero medyo matagal yung preparation. So, bala ko kasi ang contract ko din sa agency ko. So, ay 3 years. So, naka 1 year na ako. Tapos, ongoing 2 years. So, isa sa mga requirements kasi para maging nurse assistant, makapasok dun sa school is magkaroon ka ng at least 1 year na experience sa ICU. So, ako ngayon hindi ako nasa ICU, nasa med-surg ako, sa akong bedside nurse. Pero, yun ang goal natin, no, na makapasok tayo sa ICU kung talagang ipupursue natin yung pag-CRNA. So, bakit ko ba naisipang mag-CRNA? Wala lang. Aray ko! Na-inspired lang ako kasi nung nagtitrain ako sa Tennessee. Kasi bago kami i-deploy dito sa mga state na pupuntahan namin, bali may mga trainings kami. So, dun sa ACLS, parang na-inspired ako kasi parang nung na-intubate ko, yung pakita ko sa inyo yung picture, no? So, nung naka-intubate ako ng dummy, so na-feel ko, ay parang meron akong, may spark. May ganon. So, parang, at saka na-enjoy ko rin yung learning. So, ayun. So, parang, parang naisip ko that time na, baka ito yung aking calling, So, ayan, nag-search ako ng mga, mga ways kung paano magiging CRNA. So, ayun nga. Though, nasa adjustment phase pa kasi ako, so isa ng tabi ko muna yun. So, ngayon, this year, 2026, so, ayan, nag-usap na kami ng asawa ko kasi medyo intense guys yung preparation. Hindi siya mura at hindi siya madali. So, ayan, bali, balak namin, magsisave kami. So, ayan, pinagpipray din namin kasi kung ano yung plan sa amin ni Lord, kung magstay ba kami dito sa South Carolina or mag-move kami sa ibang state. Pero, ayun, so, kasi nga, kung napapanood nyo sa mga vlog namin, very active ang youth sa church namin. So, yun talaga yung pinaka-goal namin is yung mga bata ma-expose namin, palaki namin sa ganong klaseng environment na active ang youth sa church. So dito napakaganda ng youth sa church namin kasi talaga marami silang mga activities. In short, maganda magpalaki ng bata dito kasi malapit kami sa lahat, malapit sa zoo, malapit sa school, tsaka yung papasukan ni Marcos. Hopefully, hindi naman namin pa sure kasi bukas, January 23, palang magkakaroon ng parang meeting. Kasi na-assess na siya ng twice. Una, pinunta namin siya dun sa school. Tapos, pangalawa, pinuntahan nila kami dito sa bahay para i-assess. So, bukas pa lang namin malalaman kung magkakaroon kami ng kung ano magiging plano para sa kanya. Pero nakita ko dun sa letter ng invitation para dun sa parang may student ID number na siya. So, parang feeling ko malapit na, na baka mag-aaral na siya dun. So, 3 years old pa lang naman siya. Kasi siya, yung school na napasukan niya, na nag-assess sa kanya is napakaganda ng rating. A-. So, maganda yun. So, maganda rin yung rating ng school ng anak ko. Magnet School yung panganay ko si Alona. So, parang talagang yung mga answered prayers namin, So, talagang feeling namin dito na kami sa South Carolina. Di namin alam in the future, pero talagang maganda kasi yun naman yung goal namin is yung mga bata. Talagang yung priority namin. At yun, yung service, mapalapit kami sa sa Diyos, kasi maganda yung church namin dito, talagang
um, feeling namin na nag-grow kami spiritually dito sa lugar na kung nasan kami. So dahil nga pasok naman yung mga mga pinag-pray namin dun dito sa lugar na to. So balak namin magstay. Sabi ko sa asawa ko, since napag-decide na namin na dito kami, so balak namin maghanap ng bahay and i-pursue na rin yung studies. Total naman, nandito na lang din naman kami. Kasi dito sa amin, sa lugar namin, South Carolina, medyo laid back, compared dun. Kasi na-experience namin tumira for a while. Saglit lang naman. Di naman kami nag-work dun. Pero na-experience na rin namin yung buhay dun sa Cali. Kahit saglit lang. Pero, ayun, so, kasi pinag-pray na namin, considering yung mga ganong factors na mga consideration. Ayan, finally, napag-decide na namin na dito na muna kami. So, tatapusin ko yung kontrata ko. So, habang nasa ika-second year ako, so, ayun, plano namin na makapasok ko sa ICU. So, try ko mag-request. So, samahan niyo ako guys sa aking CRNA journey. So, balik kahapon, nagpa-evaluate ako guys ng credentials ko sa Pilipinas. May bayad yun eh. Actually, may dalawa. It's either WES, or ECE. Pero, kinuha ko na yung talagang nila, recommended nila kasi, matagal pa naman ako, so baka makapasok ako, mag-start ako ng application 2028 pa kasi, di ko pa alam kung makapasok ko sa ICU or what. Kasi kailangan ng 1 year experience sa ICU. Wala pa nga hindi pa ako nagtatry mag-request. Pero as early as now, nagpe-prepare na ako, nag-research na ako, tapos nagpa-evaluate na rin ako para hindi naman masayang yung effort natin. Kasi kailangan dun guys, ang requirements, sa mga requirements nila is, ang GPA mo is more than or equal to 3. So, hindi ko alam kung pasok ako doon kasi hindi ko alam kung ano yung equivalent ng aking mga grades sa Pilipinas, kung pasok ba siya. So, babalitaan ko kayo. So, kung magiging pasok, nagbayad ako guys ng $235. So, okay naman yun. Medyo mabigat siya, kasi, syempre, hindi naman cheap magpa-assess. Pero at least, 'di ba, makaka-move forward na ako kung talagang para doon ba ako kasi syempre magde-take rin ako ng risk na mag-ask para makapagpalipat ng area at saka syempre kung lilipat tayo sa ICU, di syempre dapat well-equipped tayo at least man lang, 'di ba? Maganda yung background natin. Sa Pilipinas naman guys, yung experience ko naman doon, hindi rin ako ICU, nasa OB, OB maternity ward. Pero doon kasi para rin kaming nasa ICU kasi kikater kami ng mga high acuity na patient like mga intubated, mga ganyan, yung mga naka-drips, ganyan. Imagine mo sa dami ng pasyente mo may mga high acuity. Wala talaga tayong choice. Kasi sa Pilipinas, sa government hospital na pinapasukan namin, ganun, kukunti lang yung bed sa ICU. So, pag may mga ganyan pasyente na high acuity, wala naman iba mapagpuntahan, kundi kami lang din ang mag-cater. So, galing din ako sa medicine ward. Ganun din sa medicine ward. So, hindi naman lahat nakakapasok ng ICU. So, bumabagsak yung mga pasyente sa amin pa din. So, kahit pa paano, medyo na tayo, nahasa tayo sa mga ganyan. Pero dito kasi sa US guys, iba ang setting. So, dun sa area ko, hindi kami nag-handle ng mga high equity dito sa current area ko, hindi kami nag-handle ng high acuity. Pag ang pasyente nag-toxic, let's say nag-code, tapos yung pasyente hindi siya comfort care, full code siya, i-code namin yon. So, ayan, sa umpisa nag-observe ako hanggat later on join na ako sa mga tawag dyan, sa mga nakakapag-participate na ako dahil nag-observe ako. Syempre mahirap naman yung sabak agad. Although pinag-aralan mo yan, iba pa rin, 'di ba, yung na-experience mo,
in actual scenario. So, ayun, marami tayong matututunan. So, maging proactive lang tayo pagdating sa mga ganyan. Kung nakakatakot sa umpisa, totoo nakakatakot. Nahirap kasi talaga pag di mo, kabisado, ganyan. Pero lahat naman tayo dumadaan dyan. So, ayun. So, samahan niyo ako sa aking journey. Kung hindi man tayo pala rin, siguro hindi yon yung answered prayer ko. Pero, wala lang. Gusto ko kasi talaga yon. Tsaka, feeling ko may calling ako doon na parang ganito yung feeling ko nung pinili ko yung nursing as my course kasi parang nafi-feel ko na doon talaga ako gina-guide ni Lord. Naikwento ko na kung paano ako naging nurse. So, yung nanay ko nag-work, kwento ko lang ulit, nanay ko nag-work. Ang dami kong daldal, pasensya na kayo, nakapagkape kasi ako. Medyo hyper si auntie nyo ngayon. Ang lamig dito, guys. Ang nag-start na wala pa namang snow pero sobrang lamig. Di kami nag-on ng heat ng heater namin sa bahay kasi ang taas ng kuryente namin, guys. Nagbabayad kami ng 200 nung nakaraan bill naming December, $275 sa kuryente. Yun yung pinakamahal na binayaran namin so far. So, pinatay kasi, nung one time, in-on ko siya, tapos pinatay ng asawa ko, parang naisip ko kung i-on ko siya ulit ngayon, baka, dahil sobrang lamig, baka mag-generate siya ng mataas na bill kasi, syempre, kailangan niyang i-warm yung buong bahay na sobrang lamig. So, nagtitiis muna kami, kaya pa naman ang mga pakot-kot. Yan, anak ko. Si Marcus. Ayan, sorry guys, makalat yung bahay namin. Pero, ayun. Usually, nagtatanggal siya ng coat pagka malamig. Ay, pagka regular na days lang, ayaw niya nagsusuot. Pero ngayon, hindi niya tinatagal since kahapon. So, ayun na nga, tuloy ko yung kwento ko. Balik tayo dito sa kwarto. So, ayun. Yung nanay ko nga, kung paano ako naging nurse, yun yung kinikwento ko, yung nanay ko nagtatrabaho sa ospital. So, lumaki kami ng kapatid ko sa ganung environment kasi nasama kami ng nanay ko. Dati kasi hindi mahigpit. Pwede po ka magdala ng mga bata sa ospital. Private hospital yun sa Pasay. Hello sa mga taga-Adventist Medical Center, dating Manila Sanitarium. Dyan katrabaho yung nanay ko. Ngayon retired na siya, sa laundry siya. Tapos dati sa, anong tawag dyan? Housekeeping. So, dinadala niya kami dun sa ospital. Nandun lang kami ng kapatid ko sa may injection room. Pag naglilinis siya dun sa may third floor, sa may suite room, dun sa mga malalaking private rooms. So, doon lang kami ng kapatid ko. Nakatambay, nag-aantay na matapos yung duty niya. Tapos, siyempre, ikot-ikot lang kami sa ospital. Guys, hindi ganun kahigpit dati. As in, hindi kagaya ngayon na bawal na magdala ng mga bata. Pero nakakatawa yun yung experience namin. Kasi lumaki kami sa ganun environment. So, parang feeling ko, ayun, dahil lumaki nga ako sa ganun exposure, so feeling ko, pang nurse talaga ako. Although, ang inclination ko is into art, mahilig ako sa art. Pero, wala. Pero, yun, pinurse ko yung pag na-nurse. Tapos, dahil wala nga kaming pangbayad, nag-pray ako na, sabi ko, Lord, kung para sa akin to, kayo na pong bahala gumawa ng paraan. So, ayun nga, nakwento ko na to, sir, share ko lang ulit. Dahil nga ang inclination ko is into art, may poster making contest na akong sinalihan kasi wala naman kaming pangbayad nun sa school, wala kaming pang down payment. So, ayun, sabi lang ng nanay ko, may ng auntie ko pala yun, hindi ko maalala kung sino nagbalita sa akin na may poster making contest, basta TB month yun So, yun, nag-submit ako ng entry, tapos awa ng Diyos, ayun, nanalo ako ng first place, may monetary prize yun yung ginamit ko na pang down payment sa school. Tapos lahat the rest, syempre hindi mo na alam kung saan ako, the rest pinagpasa Diyos ko na. So, hanggang makagraduate, awa ng Diyos, ayun, ang nangyari, dahil doon nagtatrabaho yung nanay ko, so, sa pakiusap, mga ganun, awa naman ng Diyos, mabait yung school, inalaw nila ako na mag-study now, pay later. So, hanggang makagraduate ako, dami naming utang, pero, ayun, unti-unti na bayaran hanggang maka-retire yung nanay ko. Nagbabayad pa rin kami ng utang sa school. Pero, di ba, naman, di ba, sulit naman kasi,
nakagraduate naman tayo, tas ngayon nandito na tayo sa Jamaica, tas ayun, hanggang ngayon nangangarap pa rin. So ayun nga, mabalik tayo dun sa aking pangarap, ano, na share ko lang din. Di ko naman din sure kung matutupad ko yung pangarap na yun. Pero malalaman natin. So, babalitaan ko kayo kung papasok yung aking GPA. Kaya sa mga nagpa-plan pa lang o na mag-nursing. So, galingan nyo guys. Sabi ko nga sa pinsan ko talagang kasi every every point matters. So, sabi ko sa kanya, nako, ingatan mo yung grade mo kasi malaking bagay yan. Pagdating mo dito, magagamit mo yan. So, talagang galingan mo sa pag-aaral kasi ayan, yan ang magiging tulay mo para ma-pursue mo kung ano pa man gusto mong gawin pagdating mo dito. Kasi dito guys, mahigpit sila, very competitive ang pagiging CRNA kasi para siyang doctorate So talagang kailangan nila medyo intense o kailangan makapasa ka sa mga bagay-bagay. Hindi sila basta nag-aalaw ng nagbibigay ng slot para makapasok sa course na yan unless talagang maganda at competitive yung iyong credentials. So, sana kung kaloob ng Diyos, maging okay yung ating result. So, ayan, nag-send na ako dun sa school namin ng request. Tapos, after nun, medyo bibilang pa ng ilang weeks, kasi i-ano nila yan ang tawag dyan, i-translate nila yan course by course. So, ganun siya guys. So, medyo matindi. Pero dun sa mga interesado, kung sakaling makapasok ko, i-share ko talaga yung journey ko. Kasi wala rin naman ako nakikita, na parang nag-share masyado. Aware naman ako may mga USRN, pero wala ko kasi ako nakikita, nag-search ako kung sino sana yung pwede kong sundan. Pero, ayan. So, kung tayo, papalarin tayo, try natin. Maganda kasi ang guys, maganda ang salary ng mga CRNA, tsaka maganda ang scheduling nila. May fina-follow ako na nakakapag-duty siya ng 2 days in a week lang. Pero swabe kasi pwede sila mag-duty ng 24 hours So habang nag-duty, kung wala kang, kunwari, 24 hours ka, pero on call ka. So pag may mga nag-code, may mga need for intubation, saka ka lang tatawagin. Dapat standby, dapat nandoon ka lang din sa hospital. Pero, pag wala, edi pwede mong gamitin yung time mo para makapag-review, mag-aral, mga ganyan. So, sa nursing kasi, maganda dito sa Amerika, marami tayong opportunity. So, yun. So, ayan guys, wait lang. May nag-message, nag-order ako ng Actually guys, pakita ko sa inyo yung mga libro na pinagbibili ko. Hindi mo naman kailangan na sobrang gumastos, Kahit yung mga, lang, marami dito. Ang ingay ng TV namin. Kasi yung anak ko, saglit lang guys. Ayan guys, pakita ko sa inyo. Hindi ko pa yan nababasa ha. Ayaw mabuksan. Ayan. Mga to, ayaw mabuksan. Pero, ayan. Ayan, mga nabili ko lang yan. Tingnan nyo, tagwa $1 lang. Emergency, medicine. Yan, hindi ko pa yan nababasa. Pero yan ang mga bala kong pag-aralan. Yan, marami dito mga books, guys. Na mura lang. Ayan. Human Anatomy. Tsaka, ang gaganda kasi guys, tignan mo to. Hardbound to. Mura lang to. Hindi ko nga maalala. Pero parang wala pang $1 ko to nabili. Diba? Magkano na yan sa atin? Dati, nakakagamit lang ako nito sa library. Yung mga gantong hardbound na colored. Ayan. Diba? Sana mabasa natin, Tapos, nakikinig din ako ng mga audio. Pero hindi palagi kasi syempre may mga obligation nila sa bahay tsaka sa work. Pero dahil medyo tatapusin ko lang yung oncology training ko and then bala ko, ayan na yung susunod ko. Pag-aaralan ko yan
para ayan maganda yung latag ng ating plano for this year. Balak namin mag-ipon ng asawa ko kasi hindi biro ang hindi biro ang gastos para dun sa pag-aaral ng CRNA. Tsaka pala yung guys, yung sa pagiging professional, 'di ba nabalitaan niyo na parang tinanggal yung nursing as professional. Pero guys, ang goal kasi nun is professional pa rin ang mga nurses, pero tinanggal lang siya sa category na yon for the sake na hindi sobrang mag-charge ang mga school sa mga courses na mga kagaya niyan, CRNA, yung mga advanced study, mga doctorate. Kasi kapag as professional siya, parang unlimited yung unlimited yung unlimited kapag ka maglo-loan ang mga students. So, ang ginagawa ng mga school is nag-charge sila dahil alam nilang unlimited. So, ang goal nun is para ma-prevent yung overpricing. So, hindi ko pa alam, yung technicalities or kung paano siya makaka-affect sa plano ko maging CRNA. Pero, ayan. So, bahala na pa. I-share ko sa inyo yung journey kung sakali, Pero kung hindi, hindi talaga para sa atin. So, ngayon guys, pakita ko sa inyo, nag-order ako ng, di ko alam kung nandito na sa labas, pero nakita ko kasi delivered. Tignan natin. Nag-order ako ng mga anesthesia books. Ay, baka nandun sa ay, wala kasi akong wala akong susi. Nasa asawa ko. Anyway, next time, mamaya, pag umuwi si daddy, pakita ko sa inyo, yung mga books na in-order ko. Ito siya, mura lang. Wala pang $10 ang isa. So, starta natin basa-basa kasi, 'di ba? Hindi naman kagaya natin, hindi naman tayo sobrang matalino, 'di ba? Honestly, hindi naman talaga ako matalino, guys. Kailangan lang talaga sipagan. Kapag may gusto ka, wala namang imposible. Lagi sasabi ng tatay ko, kung kaya ng iba, kaya mo rin, 'di ba? Hindi sa profession naman ng nursing, basta masipag ka, andun yung will mo, 'di ba? Walang imposible. Hindi naman yung mga nag-excel sa field natin, hindi naman sila yung sobrang tatalino, pero may dedication, ayan. So, yun lang. So, share ko lang naman sa inyo yung journey ko. And, hindi ko alam kung anong gagawin natin today, pero kung ano man, edi samahan nyo kami. Hindi ko alam basta mamaya, balitaan ko kayo kung ano magiging plan natin. Pero most likely, dito lang naman ako sa bahay. Gagawa ako tatapusin ko nga yung oncology training ko. Medyo matagal din yun. So, yun lang. Bye for now.